Mapagpalang araw mga ka-survivor. Itong oras nga po na to ay papunta po ako ng eskwela ng anak ko para po siya sunduin. Medyo mainit na nga po ng ganyang oras. Malapit lang naman po yan sa bahay namin. Pero hindi po namin kasi hinayaan na hindi po namin nasusundo yung anak namin. Dahil medyo nag-aalala din po yung papa niya. Dahil marami nga po nawawala mga kabataan ngayon. Saka po, ang pinag-aalala din po namin ay yung anak po namin ay bastang lalaang natawid sa kalsada. Marami pong mga sasakyan na dumaraan po. At ito nga pong naabutan ko pagdating ko nga po ng eskwela. Nandun po yung mga co-mother ko din po na nag-aantay po sa mga anak nila. Kasi nga po yung iba, medyo may kalayuan po dun sa eskwelahan yung bahay. Ito nga po paglabas po ng anak ko, ay naku, may nakitang ice cream. Ayun po yung nagpabili ng ice cream sa akin. Ay 10 piso lang naman po yan. Sabi ko, hi ka muna sa mga guys. Yun nga po, kinakwento niya diyan yung mga ginawa nila sa eskwela. Lagi ko nga po sinasabi sa mga anak ko na maging open po sila sa akin pagdating po sa mga nangyayari sa kanila. Para po sa akin kasi mahalaga po yun bilang isang magulang po para nalalaman po natin na kung ano yung mga saloobin po ng ating mga anak. Pagdating ko nga po na galing eskwelahan, dumaan po kami sa barber shop po para nga po magpagupit siya at mahaba ng araw po ang buhok niya at pinapagupitan ng araw po siya ng teacher niya at para daw po sa crush niya. Ay nako, kulit talaga ng anak ko. Para po sa akin bilang magulang, mahalaga po sa akin na napapakinggan ko yung mga saloobin ng mga anak ko. Ayoko po na nagtatago sila sa akin kasi kung may problema man sila, napag-uusapan po namin. Ayun po ang mahalaga po para sa akin, na maging all out sila sa akin. Ayun lamang po mga ka-survivors. Salamat po sa panonood. God bless.